Ang ganda ng pagka-bake niya. Ayan, oh. Feeling ko success ha, pero titikman pa natin. So, ayan po yung itsura ng ating brioche loaf bread. Hello mga ka-viewers! Welcome back po sa aming kitchen. At may bit-bit po akong sugar kasi gagawa po ako ngayon ng brioche na loaf bread. Meron tayong warm milk. Ayan po, 3/4 ang ating warm milk. So, lalagyan ko siya ng 1 tablespoon na sugar. So, sana po maging maganda yung kalalabasan niya dahil nga unang try ko lang. Mix lang. So, yan po, set aside muna natin. Hayaan po natin siyang mag-activate bago po natin siyang gamitin. So, maglalagay po tayo dito ng 3 cups na flour sa ating mixing bowl. Okay. Add din po natin yung 1/2 cup na sugar. Yan. Yan, mix lang natin. Yan po yung yeast natin is ready na. Ayan o. Meron na siyang bubbles. Ibig sabihin, ready na siya. So, add na natin. Okay. Add na rin po natin yung eggs. Up. Yan. Yung eggs. 3 pieces po yung eggs na gagamitin ko. Yan. At mix lang natin ulit bago natin ilagay sa ating stand mixer. Yan, i-add ko na po yung butter. Yan. So, yung mga viewers, ayan na po yung ating dough. So, takpan muna natin siya at i-rest ng mga up to 1 hour. Ayan mga viewers, ito na po yung ating dough. Ang ganda ng pagkaalsa niya. Ayan. Lagyan lang natin ng konting flour. Ang ating baking mat. At yan, gagawin ko siyang i-roll natin. Tapos ilagay ko dun mamaya sa ating pan.
Yan, fold natin yung gilid, fold ang gilid para malinis. So, bale, ilang inches? 1, 2, 3, 4, 5. Alam niyo po yung pag-bake, nakaka-relax siya. Kaya, ayan. Alamin nyo lang kung paano gawin yung tinapay, tapos i-try para ma-relax kayo. So, yung mga ka-viewers, naka-apat na tayo na roll. So, ilalagay natin dito ngayon sa ating baking pan. Ayan. Arrange ko muna siya. So, ganyan po yung itsura niya. Takpan ko muna ng plastic wrap. Paalsahin natin bago natin siya i-bake. Ayan. Kaya po yung nagawa natin, bali 4 na pan. At paalsahin muna natin siya bago natin siya i-bake. Okay, so ito na po yung ating dough na umalasan na. Ayan. So, bali yung isa nandun pa kasi medyo nahuli siya. So, pwede ko na siyang i-brush ng ating egg wash. Ganyan lang. So, yung mga ka-viewers, may nabasa pala akong article about sa yung mga kumakatok sa mga bahay-bahay, nag-o-offer ng mga services, tsaka siguro yung iba may mga items na binibenta, ganyan. Hindi ko lang alam kung nung mga nakaraang buwan ko kasi may mga kumakatok din po dito sa bahay namin. So, every time na may kumakatok, dahil nga meron kaming CCTV, pinapacheck ko kung sino yung kumakatok. Ayun. Yung mga kumakatok, hindi nga po namin kilala. Tapos, yung iba parang naka-uniform. Parang, yun nga yung sabi nung may-ari ng bahay is, ano daw, parang may mga ino-offer. Parang may bit-bit na item. Siguro i-offer nila for sale, ganyan. Tapos, nag-post kasi yung police department dito sa Regina na ang sabi, may mga report na po sa kanila na yung mga ganong tao na mga nag-offer ng mga items or mga services ay, alam mo yun, na mga namimilit. So, yun yung ano nila, yun yung post nila sa Facebook na maging ano daw, aware daw yung mga tao dito sa Regina kasi ayun nga, baka may kumatok sa kanila at magbukas at ganun din yung gagawin sa kanila, pipilitin, 'di ba? So ayun. Sabi ko nga, tingin ko hindi lang naman dito yan sa Regina. Baka sa ibang parte din ng Canada. Ayun mga ka-viewers, pa-comment, baka dyan sa lugar nyo, may mga ganong cases din. Yung mga nangangatok sa bahay, tapos nag-offer ng kung ano-ano, services man, or nagtitinda ng items, ganyan. Kasi dito, siguro sa dami na ng mga nagre-reklamo, kaya pinost na ng Regina Police Department yung ganong mga insidente. So, ayan. Kaya kami, pagka may kumakatok at hindi naman po namin kilala at wala kaming ina-expect na bisita, hindi po kami nagbubukas ng pinto. Kasi, syempre, 'di ba? Mahirap na. Eh, hindi mo alam kung ano yung mga pakay ng mga yon. So, ayan, lalo na kung halimbawa kayo po ay nag-iiwan ng mga anak nyo sa bahay, nag-iisa lang, or puro bata yung naiwan sa bahay, dapat bilinan nyo talaga na hindi basta-basta magbukas ng pinto kasi, yun nga, mahirap na hindi natin alam, hindi natin hawak yung isip ng mga tao, 'di ba? Para maging safe lang.
yung mga tao sa bahay. So, ayan. Naka-preheat na yung ating oven ng 350 degrees Fahrenheit. Tapos, i-bake natin siya ng mga 20 to 25 minutes or until mag-brown na po yung taas. So, yung mga oven po kasi, sabi nga nila, paiba-iba naman yung klase, 'di ba? So, merong oven na mas mainit kumpara mo sa iba. So, ayan, check nyo lang yung tinapay nyo kung medyo brown na siya at ready na siya. So, pwede nyo nang i-off yung oven. So, ayan, check natin ito mamaya kung mga ilang minutes siya bago maluto. Kasi, ayan o, ang ganda ng pagkaalsa. Hopefully, maging okay yung ating tinapay. Habang nagpapa-init tayo ng oven, shout out muna tayo kay Noni. Ayan, sabi niya, dapat daw, bago manood ng vlog namin, ay nakakain na kasi nakakatakam ang mga recipe. Sabi niya, pa-shout out po, matagal na daw siyang silent viewer. Ayan, shout out ulit sa iyo, Noni, at maraming salamat po sa pagsubaybay sa aming mga videos. Maraming salamat din po sa lahat ng mga viewers namin, kahit hindi po kayo nagko-comment, pero thankful ako na lagi niyong sinusubaybayan yung aming mga videos. At ayun nga pala mga viewers, dahil October na, so ano na ba tayo ngayon? Dito sa amin, October 18 na. So, medyo malapit-lapit na naman po yung Pasko sa atin. Alam naman natin na sa Pinas, September pa lang, 'di ba? Mga nakagayak na para sa Pasko. So, simulan ko na po yung paghingi ulit sa inyo ng pabor na sana hindi po kayo mag-skip ng ads para makatulong po sa paglikom namin ng budget para po dun sa mga seniors sa aming lugar. Ayan. Dahil sa mga hindi pa po nakakaalam, naka 2 years na po kami na nagbahagi po tayo ng kahit kaunting pamasko sa mga seniors dun sa lugar namin. So, ang usapan namin ni Dadong, sabi niya, kung susobra dun sa budget para dun sa mga seniors sa lugar namin, baka meron siyang idadagdag na mga seniors din dun sa area nila. Kasi magkaiba po kami ng place. So, last year po, yung nabigyan po natin is mga 40 plus na mga seniors. Siguro mga 40 to 44, mga ganun po yung bilang. So, hopefully, nitong taon, madadagdagan ulit yung bilang ng mga seniors na mabibigyan po natin ng kaunting pamasko. Alam ko po na para sa iba, maliit na bagay lang po yun, pero sa kanila, napakalaking bagay po yun. Nakikita po namin sa itsura po nila, na sobrang grateful po sila, thankful po sila na kahit papano ay naalala po natin sila sa pamamagitan po nyo. Ayun, nakakalikom po kami ng kaunting halaga para mabigyan po sila ng kahit kaunting blessings. Ayan. So, ayan mga ka-viewers, sana po hindi po kayo mag-skip ng ads para makadagdag po sa revenue po natin. At ayan, matulungan po natin yung mga seniors po namin dun sa lugar kung saan ako lumaki. Tapos, dun din kinadado. Ready na yung ating oven. At ayan, bibake ko na to. Maraming salamat po ulit. Sana po huwag kalimutan na mag-subscribe din po sa aming channel. At ayan, antayin natin na maluto to. Bake na! So, ayan mga ka-viewers, yung ating, ayan, brioche bread. Mukhang successful. So, hayaan ko muna siya mag-cool down. Tapos, tikman natin kung kamusta yung lasa niya. So, lagyan ko lang po siya ng butter. Para mas, ayan. Mas masarap pag may butter. Tsaka hindi siya dry, di ba? Nakakatuwa talaga. Excited. Parang dami ko naman na ilagay na butter.
Kalat natin. Ay, naku. Color K. Ito yung gusto ko pagka nag-bake ako ng tinapay. Kasi yung bahay, amoy bakery. Kakatuwa. Parang naalala ko yung dating pumipila kami sa, yung pagbili ng pandesal. Tuwing merienda. sa, sa Pande Manila. Ayan, ganito yung amoy. Kakatuwa. Tapos, talaga inaantay pa namin yan na maluto yung pandesal kasi syempre mas 'di ba, mas masarap yung bagong luto, mainit-init tapos bibila namin ng palaman na peanut butter, ayan. So dapat dito natin i-try sa chopping board. Nang magkaalaman, 'di ba? Kung tama ba yung pagkaluto. So meron kaming kutsilyo talaga para sa tinapay. Bumili talaga niyan si Dadong. At, charan, over ata. Wow! Over. Di mo okay naman. Ayan o. Meron siyang parchment. Ay, naka. So, lahat, tatanggalin ko na. Kasi, tuloy-tuloy pa yung pagkaluto niyan pagka hindi natanggalin. Actually, kahit hindi mo na siya i-slice, kasi, naman siya. Ayan. Ako, ayan. Hala, grabe yung bango. So, ito yung pangatlo. Mas maganda pag may parchment kasi hindi siya masyado dumidikit. Ayan. Ayan, oh. Okay lang yan na medyo brown siya kasi, 'di ba? Ay naku, ayan. Halang ganda ng pagka-bake niya. Ayan, oh. Try nga. So, I think hindi na kailangan na i-slice ko pa siya pala ng bread knife. Kasi, ganyan pa yung itsura niya. Success! Ayan. Feeling ko success pero titikman pa natin. So, ayan po yung itsura ng ating brioche loaf bread. Ayan. Naku, nakakatuwa. So, try natin. Nasaan na ba yun? Bango. Ayan ang lambot. Ayan. Umuusok-usok pa. Masentansyahan. Medyo na-overcook ko lang siya, na-overbake. Pero alam niyo mga ka-viewers, talaga siya, lasang brioche talaga siya. Pwede siguro na i-bake ko siya mga 18 minutes lang. Pero I think okay na din. Basta masarap. So mga ka-viewers, hanggang dito na lang muna yung aming video for today. Maraming salamat sa palaging panonood. Sana po hindi po kayo mag-skip ng ads para po makadagdag sa malilikom naming pondo para sa mga seniors doon sa aming probinsya. At sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, pa-subscribe na lang sa aming channel at pa-click yung notification bell para updated po kayo sa mga videos na i-upload po namin. So yung mga ka-viewers, ayan, itry po nyo. Kahit na medyo na-overbake ko siya, pero panigurado masarap po talaga siya. So, ayan. Meron na po kaming pangkape bukas. Ayan, mga ka-viewers. Brioche loaf bread. Ayan. Ingat-ingat. Bye-bye!